aking nobela ay dapat magsilbing pukaw sa aking mga kababayan. Kailangan kong ipakita ang katotohanan at ang kalagayan ng ating bayan sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ang aking mga kababayan ay nangangailangan ng pag-asa at inspirasyon. Kailangan nilang malaman na may pag-asa pa para sa kalayaan. Ang aking mga tauhan ay dapat maging simbolo ng ating mga adhikain. Ang Padre Florentino, ang Kapitan Tiago at ang Simon, sila ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kailangan kong ipamalas ang karahasan at katiwalian ng mga Kastila, ngunit hindi ko rin maaaring gawin ganap na masamang ang lahat. May mga mabubuting tao rin sa kanila na nais tulungan ang ating bayan. Ang aking nobela ay dapat maging isang tawag sa pagbabangon. Kailangan kong bigyan ng pag-asa ang aking mga kababayan na may kinabukasan pa para sa Pilipinas. Ito ang aking handog sa aking bayan. Sana'y magsilbing inspirasyon ito sa kanila na lumaban para sa kalayaan. Sundan natin mga ampas lupa na yun! Hanapin natin sila! Tayo! Don Crisostomo, mahuli na tayo ng mga gwardyang sibil. Andito na tayo sa Santa Ana. Tatakbo ako ron para ligawin sila. Huwag ka nang umalis. Lalaban tayo. Anong lalabanan? Hindi tayo magtatangumbay dahil wala tayong kahit isang sandata. Magkita na lang tayo sa Noche Buena, dun sa mga libingan ng iyong mga ninuno. Babor, Stridor! Ngunit Kapitan, bakit sa dakong iyon pumupunta ang mga hangal na timoneros? Sapagkat napakababaw ko, Gina. Bakit mabagal ang takbo? Bakit hindi tulinan? Pagkat baka tayo maglagos sa mga bukareng Gina. Hindi ito makatarungan! Bakit ganito ang pagpapatakbo ng barko? Hindi ko madama na ligtas ako makakarating sa aking patutunguhan. Hindi ito makatarungan! Sino ang kapitan ng barkong ito? Matanga! Sino nagmamaneho ng sasakyang pangdagat nito? Mga inudil! Hindi to maaari. Kailangan siguraduhin ang kaligtasan natin. Kung ganun. May ng klaseng barkong ito. Nakakahiyang sumakay kung ganitong dadala sa aking patutunguhan. Nalalaman mo ba kung ano ang kakayahan ng mga taong dalubas sa Agham, Bensaib? Hayaan sa bayan ng Puente del Capricho na ginawa ng isa naming kapatid. Hindi natapos sapagkat pinintasan agad ng mga sinasabi mong taong dalubasa sa Agham. Ayon sa pinagbabakayan nilang teorya, ang tulay ay may kahinaan, di matatag at mapanganib. Tingnan nyo ngayon, nariyan pa rin na tulay. Hindi pa rin nagigiba ng lindol at baha. Iyan, Petris! Iyan nga sasabihin ko. Iyang Puente del Caprico. Ang mga taong dalawbasa sa Agham. Iyan nga sasabihin ko, Padre Salvo. Ngunit hindi nangangahulugan na wala ka ng gaanong katwirang tulad ni Padre Camora. Ang tama ay nasa lawa. Nangyari yung wala nung samang kaayos na lawa sa kapulak to. Ang lunas ay napakadali. Totoong nagtataka ako bakit walang sino man na nakaisip nito. Ang lunas ay napakadali. Walang maibugol kahit isang pera. Humukay ng isang matuwid na kanal mula sa Lawa hanggang Manila. Sa madaling sabi, gumawa ng bagong ilog at sarhan ang dating ilog Pasig. Makakatipid sa lupa, mapapadali ang paglalakbay at maiwasan ang buhangin sa ilog. Paano ka lang, Yonke?
Ipagpamanin mo, Ginoong Simon, ang iginagalang kong kaibigan at di kasang-ayunan. Madaming salapi ang madudulot. At bukod sa rito, maraming nayo na masisira. Wes, tumira! At ang mga salaping ibabayad sa mga manggagawa, Hindi kailangan bayaran. Gamitin ang mga bilanggo. hindi nasasapat ang mga bilanggo, Ginoong Simon. Kung ganoon, pakilusin ang buong bayan, matatanda, kabataan at mga bata. Pagtrabahuin sila ng 3, 4 o 5 buwan sa halip na 12 araw na sapit ng paggawa. Pagpapalahin sila ng sariling pagkain at kagamitan. Tingnan ninyo, bago simulan ang mga sawain sa dahungin. Madaling gawin at makabuluhan at makatipid upang linisin ang putik at buhangin. Sa kalugod-lugudan ng lawa, ngunit hindi matanggap ang kadahilan ng hindi makapagbibigay nito. Kapitan Tiago, papasok na po ako. Kumusta na si Kapitan Tiago? Tulad pa rin ng sinabi mo, hindi pa rin papagamot si Kapitan Tiago. Noong mga bata pa kami, wala pa yung droga na iyan. Hindi ko rin lubos na maisip kung saan nanggaling ang gamot na yan. Walang galang na po. Ngunit ang opio ay isang uri po ng halaman. Ito ay isang gamot na katutukas sa halaman. At hindi rin isang halaman na katutukas halaman sa ganitong kapanahon. Hindi ba, Basilio? Kagaan ako sa sinabi ng kaibigan. Sa pagkakatanda ko, mayroon niya po noon. Tama, meron nga. Ngunit ito hindi napapansin ng lahat. Dahil abala sila sa pag-aaral. May iba ako. Kamusta na pala pinapatayo niyo Akademya ng Wikang Kastila? Handa na po lahat. Handa na po ang mga guro. At handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung ganoon. Sana'y magtutumbay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Pupunta na ako ng itaas. Sige, mag-iingat kayo. Mauna na ako. Magandang araw po sa inyo. Basilio, ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ganoon nga po ba? Ginoong Timoon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Magkalapit lang ang aming bahay. Bakit? Hindi po ba kayo nakakatingin sa bahay nila? Sadyang hindi ako pumupunta sa mga lalawigan sapagkat ang mga tao doon ay hindi naman bumibili ng mga alahas. Sa aking palagay ay dahil sa mahirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng mga gamit na hindi naman namin kailangan. Ipagpamay ninyo, Ginong Simon, sapagkat ang aking kasama ay naghihintay lamang sa may dakong hulihan. Alam mo bang may bagong katulong sa mansyon? Si Huli. Hindi pa rin siya marunong magdasal. Kamusta ka na, Tina? Ayos na naman. Magandang araw sa inyo. Naparito ako upang magtinda ng alahas. Halina at tingnan ninyo ang aking tindang alahas. Bumili na kayo ng alahas. Meron akong iba't ibang uri ng alahas tulad ng kwintas at mga singsing. Nais kong bumili ng inyong mga alahas. Kabensang Tales, may pagbibili ba kayong alahas? Paumanhin, ngunit naibili ng lahat ng aking anak na si Ang lakit po ni Maria Clara. Oo nga pala, teka. Kung ako'y iingatan pa yan, tulad ng isang banal na alaala. May nakapagsabing napakapayat na ni Maria Clara sa kumbento at maraming naniniwalang mamamatay siya na isang santa. Natagpuan ko na ang aking hinahanap. Mapangahas ngunit lalong mabuti. Marunong siyang tumupad sa kanyang mga pangako. Ano nangyari sa lupang ito? Hindi ko matanggap na may korporasyon na nag-aangkin dito. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Lalaban tayo para sa karapatan natin. Tignan nyo ito. Hinihingian ako ng malaking halaga. Hindi ito makatarungan. Paano na tayo? Paano na ang ating hanap buhay? Dapat labanan natin sila. Pa,
Hindi ko na maasikaso ang pag-aaral sa Maynila. Hindi tayo papatinag. Ipaglalaban ko ang karapatan natin. Anak, huwag kang gagawa ng hindi mabuti. Baka mas lalo pa tayo mapahamak. Ano pang magagawa ko? Ngunit nawawalan na ako ng pag-asa. Pagpaubaya ka na. Kung makikipag-usap ka, ay tiyak na gugugol ka ng salapi. Na makasampung ulit ang halaga kaysa sa buwis na ibabayad mo sa mga pare. At baka bilang ganti ay mapamisa pa sila sa iyo. Isipin mo na lamang na ang halagang iyon ay naitalo mo sa sugal. O nahihulog mo ito sa tubig at sinagpan ito ng mga buhaya. Labas! Labas kayo dito, labas! Labas! Lumayas kayo sa labay nito! Ayun yung pamilya ko. Malis kayo dito, matanda! Bitawan niyo ako. Hoy! May bagong impormasyon ako na nabalitaan. Nako, bilis, sabihin mo na. Nako, mukhang sariwa pa ang iyong ibabalita. Ikwento mo na yan. Lumapit kayo dito. Oo na, ito na. Alam niyo ba kapipi na si Tandang Selo? Hindi ba siya ang ama ni Kabesang Tales? Oo, siya nga. Talaga ba? Hindi ba idinakip si Kabesang Tales sapagkat hindi ito nakabayad ng buwis? Alam niyo ba? Nalalo siya ng bagong kasambahay sa mayamang bahay ni na Doña Pensha. Kaya naman pala na pilitan itong dalagang mamasukan bilang kasambahay. Naalala ko pa yung mga trahedyang nangyari sa atin noon. At mabuti na lang po, nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila at siya po nagpaaral sa akin at nakapagtapos po ako ng medisina. At ang aking kapatid naman po ay tinulungan ni Kapitan Tiago at nakapagtapos din ng pag-aaral at nakakuha ng magandang trabaho. At ito na po ang aking kasintahan na si Uli. At sana inay, kung buhay ka, sana naranasan mo rin ang kasiyahan namin. Sana inay, ngayong araw na to, sana masaya ka ngayon dahil nakapagtapos kami ng pag-aaral dahil tinulungan kami ni Kapitan Tiago. At mabuti na lang po, may kumukup sa amin ng isang tao at naawa sa aming kalagayan nung wala ka po. Sige po inay, magpapaalam na po kami. Dadalawin po kita araw-araw. Haalis na po kami, inay. Halika na kay Sintang Basilio. Tara na. Ginong Simonyo na. Tutulong po ba ako sa iyo, Ginong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyong magugunita, sa mismong pok na to tayo ay nagtagpo. May 13 taon nang nakakaraan. Kayo po ay naghandog sa akin ng pagkikaramay. At kung hindi po ako nagkamali, kayo po si Crisostomo Ibarra. Ngunit si Ginoong Ibarra, na pagkakalam ng lahat ay patay na. Isang lihim na nakamamatay ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mo'y kapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking mga kamay? Ngunit ibang pagkakilala ko sa iyo, Ginoong Simon. Ang maaaring pagkakabunyag nito ay sisira sa plano ko. Sa plano ko paghihiganti. Sa plano kong matagal ko nang pinaghahandaan. Ang pagkakatuklas mong ito sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Ginoong Simon, noon ay hinatulan kayo ng pilibustero at nung doon kayo ay nakulong. Hayaan nyo bang mangyari ulit ito? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa at kung mawawala ka sa aking landas ay mananatili itong lihim. Kung gayon man ay nagkamali ako ng pagkakakilala sa inyo. Hindi ko akalaing ang lason ay lubusan ng naiwan sa lipunan at ang mga kabataan wala nang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Sa simula pa lamang akin ang nasaksahan ng iyong lupon. Ang mga kabataang naghahangad na itatag ang akademya. Ilang beses ko na rin tinangkang lapitan si Makaraig o si Isagani.
upang ihayag sa inyo ang mga pagkakamali sa inyong binabalak. Ngunit alam kong hindi kayo makikinig at iisipan lang ninyo na ako'y nasisiraan na ng bait. Ngunit narito na sa aking pagkakataon at hahayaan na kitang mabuhay. Kahit na alam kong ang nakataya dito ang katuparan ng aking mga plano, hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin, sabay nating isa katuparan ang ating mga plano laban sa mapang-api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako ay may mga pangarap din. Gusto kong makapagtapos, gusto kong maging isang ganap na doktor. Ituturo ko sa inyo ang salita ng Diyos. Tingnan mo mga estudyante. Paano tayo mag-aaral ng mabuti kung hindi natin kayang bilhin ng mga gamit? Hindi makatarungan ang ganitong pamamalakad. Sang-ayon kami sa mga pinagsasabi ninyo. Kailangan natin ng kagamitan upang makapag-aral ng mabuti. Hindi makatarungan ang ganitong pamamalakad. Walang reklamo. Dapat maging disiplinado kayo at magsumikap. Magkano po ang niyog na ito, Al? 10 piso ang isa. Pataas na naman ang presyo ng bilihin. Bababa na naman ang kita ko nito. Sistema ang may sala kung bakit naghihirap ang mga tao. Walang tatagal sa ganitong pamamalakad. Hindi ito makatarungan. Binubuwis ko ang oras ko, ngunit hindi pa rin sapat ang aking kita. Mga kaibigan, Isagani, bakit ka na pa rito? Hindi dapat tayo mawala ng karapatan sa edukasyon at sa ating katauhan. Kailangan mo na mamulat ng mga Pilipino sa ganitong sitwasyon. Isagani, hinahanap ka ni Padre Fernandez. Pumunta ka daw sa bahay niya. Sige. Pumasok pa. Magandang gabi po, Padre. Magandang gabi, Isagani. Maupo ka muna. Ikaw ay isa sa mag-aaral na may paninindigan. Napansin ko ang iyong mga salita at ang iyong mga gawa. Matagal na akong guro, Isagani. Nakita ko ang mga boses na sumasalungat sa mga Friday. Salamat po, Padre. Ano po ang aking may tutulong? Anong ibig niyong gawin sa ganyang uri ng pakikitungo? Paano ko sila maayos na mabigyan ng aral upang makatulong ako sa bayan? Na hindi nagbibigay ng wastong edukasyon sa mga estudyante. Hindi po ito tungkol sa inyo, Padre. Ito po ay tungkol sa mga Friday at sa otoridad na hindi nagbibigay galang sa kapwa at mamayan. Kabaliwan ang magpakita ng tunay ng kalooban. Dahil usigin pagkatapos. Hindi ba't malaya kayong nakapagpapahayag sa loob ng aking klase? Uusigin? Anong klaseng uusigin ang pinagsasabi mo? At nang maiwasan ang aking paghahalimbawa. At hindi na natin kailangang pag-usapan ang ating sarili. Sa bagay, ibang-iba ka sa kanila. Kung tama ang sinasabi mo, kailangan mong itama ito. Kaya ipinapakiusap ko ang aking katenderatico na ikay na mapaksa. Kung ganoon, mag-usap tayo sa paraang hindi ko kayo estudyante at hindi ako guro. Sa halip ay isa akong Friday. At isa kayong estudyanteng Pilipino. Ano ang kailangan ninyo sa aming mga Friday? Hanggang panan ang inyong mga
Sinasabi mo bang hindi namin ginagampanan ng aming mga tungkulin? Ang tumupad sa sinumpa ninyong tungkulin. Ano bang tungkulin ang inaasal ninyo sa aming mga Friday? Nahubugin ang mga kabataang Pilipino sa tamang paraan. Ituro ang sapat na kalaman upang maging marangal ang mga tao. Maaari niyong sabihin na nagsisikap kayo upang gawin ang tungkulin bilang isang tao. Hindi ba't ganyan ang ginagawa namin? Gawing dakila at tapat na mamayang sa bayang ito. Maaari niyong sabihin na nagsisikap kayo upang gawin ang tungkulin bilang isang tao. Gawing dakila at tapat sa mamayang makabayang ito. Ituro ang sapat na karunungan upang maging marangal na tao. Gawing dakila at tapat sa mamayang makabayang ito. Maaari niyong sabihin na nagsisikap kayong gawin ang inyong tungkulin bilang isang tao. Hindi ba't iyan ang aming ginagawa? Padre, sa pagkakataong ito, ng aking kaharap ay labis kong itinatanggi. Ngunit hindi iyan ang ibig sabihin ng orden ng pinabibilangan ninyo. Mas nanaisin kong magtanggol kaysa sumugat ng kalooban. Ang nais lamang ninyong matutunan namin ay ang kaisipang luma. Hindi ba't ito'y malaking hadlang sa pag-unlad ng buhay? Mga lisyang simulaing kasalungat ng pagsulong sa kamalayan. Isang hal, ang karunungan ay pinagkaloob lamang sa karapat-dapat. Nagkakamali kayo, Padre. Ang kakapusan sa wastong aral ay niluro ninyo sa amin. Iyan ay hindi ibinibigay sa mga taong kapos, sa wastong asal. Paano kami ngayon ay bunga ng inyong maling turo? Ngunit sino kaya may kagawa nito? Mahigit 300 ninyo kaming pinamumunuan sa amin sa loob ng lumipas na 100 taon. Ngunit kaming tagasunod lamang sa lahat ng inyong pagkakahulma. Tulungan ninyo kaming maging malaya sa pag-aaral at huwag hagilangan ng karunungan. Huwag ninyo sa amin isisisi ang inyong mga kasiraan. Walang pumipilit na kayo mag-aral, marami pang bukid na hindi pa nararo. Ang pamamahala ng praile ang tumutulak upang hangarin ang bawat isa. Ang magkaroon ng edukasyon sapagkat kinukutya nila ang kamangmangan. Ang mga magsasaka ay walang karapatan sa mga salitang karunungan. Inaasahan kong kapwa tayo may natutuhan sa pag-uusap na ito. Nag-aalala lamang ako na baka hindi sila maniwala. Ipaaabot ko ang ating pinag-uusapan sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Nag-aalala lamang ako na baka hindi sila maniwala na may estudyanteng katulad mo. Tulad din ng pag-aalala ko, baka hindi maniwala ang aking mga kaibigan na may isang gurong praile na katulad mo. Maraming salamat po, Padre, sa oras mo at ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin. Walang anuman. Kamusta, penitente? Ano nangyari sa iyong bakasyon? Wala namang ganun nangyari. At ikaw? Bakasyon ako sa Tiani. Dahil pinaniya ko siya. Nangarana kami ng dalaga. Kasama si Ole, kasintahan ni Basilio. Papasok ka ba bukas? Ka nang mag-aral. Hindi maaari. Napakatanga ni Basilio pumili na mapapakasalan. Huli, halika rito. Nauna na si Tia Victorina sapagkat may importante pa siyang gagawin. Sige po, Doña Paulita. Tara na. Tignan mo si Padre Camora kung makatitig sa'yo, Huli. Hayaan mo siya, baka sa'yo nakatingin si Padre. Sige, ikaw bahala. Nakakamangha ang kanyang ganda. Nakakabighani ang bagong mukhang iyon. Pakisabi na lamang sa ating guro na ako'y hindi papasok bukas. Nagdaan mo, penitente, ang kasulatan kontra sa akademya ng wikang Kastila. Hindi ako pumirma ng dokumentong hindi ko naman naiintindihan. Anong problema doon? Walang dapat ikabahala sapagkat 2 sa Carabineros Celestial ay pumirma na rin. Paumanhin, ngunit hindi ko kayang kalabanin si Makaraig. Kaawa-awa. Madalas iparanas ng Panginoon ang mga ganitong bagay pagkat tayo makasalanan.
Akalain ninyong isang dalagang malapit ng ikasal ay hindi pa rin marunong magdasal? Ha? Hindi rin kasi ako nakapag-aral at hindi ko rin alam na ikakasal na pala ako. Isang napakalaking kasalanan at kahihiyan. Sukat bang ipagkamali ang pagdarasal ng Abaginoong Maria at Santa Maria? Sus Maria Joseph! Paano ka ikakasal kung hindi ka marunong magdasal? Mag-aaral ka! Ano kaya ang ibig sabihin ni Hermana Fencang? Bakit nga kaya sinabing ikakasal na ako? Paupo na muna tayo doon. Sige. Sa tingin ko ito na huli, mahal kong Paulita. Sa tuwing pagmamasdan ko ang kalangitan, ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Ang libong mang lusod ay ikaw pa rin ang itatangi kong Paulita. Naiisip kita sa aking katahimikan, aking mahal. Hindi ko mabatid kung bakit hindi naaayon sa atin ang tadhana at kailangan wakasan ang ating pag-ibig. Sa hindi katanggap-tanggap na pangyayari, ang ating pag-ibig ay mawawakasan na. Tignan mo ako. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ngunit ngayon tila'y nagbago na ang ihip ng hangin. Batid kong mahal mo din ako, ngunit wala tayong magagawa kung ganito ang patutunguhan ng ating ugnayan. Tawarin mo ako kung hindi sa atin nagpabor ang tadhana. Ganun man nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Okay sakit man, ngunit wala akong magagawa. Patawad, minamahal kong Paulita Gomez. Tawarin mo ako Isagani, kailangan ko nang umalis. Pagkita nga pala ako kayo ng umaga kay Padre Irene. At nabanggit niya, nasa Los Baños daw pinag-usapan ng lahat. Ngunit inayanan nila na ang kataas-taasang paralan ng primarya ang magdidesisyon. Ang sabi niya ay si Don Custodio, isang sangguni ng lupon ang magdidesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lubang iyan. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Yan din ang aking sinabi kay Padre Irene. Mukhang rito yata ang tagpuan niyo, Paulita. Mukhang hindi yata napapagod ang iyong irog sa kakantay siya. Halika, lapitan natin. Ngunit tiya, huwag na natin siyang abalahin. Mukhang nakaka-insulto naman kung lalapitan pa natin siya. O ano ngayon? Kailangan niyang tanggapin ang realidad na hindi siya nababagay sa iyo. At ikakasal ka na sa mas karapat-dapat sa iyo. Halika na! Doña Victorina, napadaan ho kayo. Hindi kami napadaan dito iyo. Sadyang pinuntahan ka namin upang ipaalam sa iyo na ikakasal na si Paulita. Si Juanito pala eh. Hindi ba't napakaayos na binata ng kanyang makakaisang dibdib? Tiya, hindi na kailangan ipagsabihan ng mga ganyang bagay. Anong hindi? Tumigil ka. Nakakagalak na ipagsabi sa publiko ang iyong kasal. Bakit? May balak bang tumutol ang iyong dating nobyo sa iyong kasal? Wala akong balak tumutol sa kasal ng inyong pamangkin. Talaga ba? Kung ganoon, batiin mo siya na ganon ay mapatunayan mong masaya ka sa ikabubuhay ni Paulita. Masaya ako para sa iyo sa lalapit mong kasal. Naway man at masaya ang inyong pagsasama.
Narinig mo, Paulita? Masaya na siyang nasa iba ka na. Bakit ganyan ka? Alam mo, hindi ako magiging masaya sa kasal na ito. Pero pinipilit mong magpakasaya sa kasal na hindi ko gusto. Ayoko nang ipagpatuloy ang usapang ito. Huli, tara na. Himala, mukhang natuto ka na yatang magdasal. Buti na paglaanan mo ng oras ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos mo riyan, maglinis ka ng buong mansyon, ha? Masusunod ho, Hermana Penchang. Uli, bakit napakalalim ng iyong iniisip? Iniisip ko ang gastusin ko para mapalaya ang aking ama at matubos siya sa maniningil na buwis. Ngunit, hindi ko alam kung saan ako kuha ng ganang kalaking pera upang matulungan ang aking ama. Nasaan ba ang iyong pamilya? Ikaw lang ba ang naghahanap ng paraan para sa problema niyong iyon? Hindi ko masisisi ang aming pamilya dahil tuluyan ang napipi ang aking lolo na si Tandang Selo at ang aking kapatid naman na si Sinang ay napakabata pa para pagtrabahuin. Mas nanaisin ko pang magkayod ng doble para sa kanya kaysa naman sa pagtrabahuin. Gusto ko rin sana siyang pag-aralin, ngunit ang lahat ng iyon ay hindi ko magawa sapagkat wala akong sapat na pera para sa mga iyon. Nakakaawa ka naman pala, Huli. At kailangan mo masukan bilang isang kasambahay dito sa mayamang bahay na ito. Kahit napakasambahay sa iyo ni relihiyosang Hermana Penchang. Makakalungkot isipin, ngunit ito iyan. Wala na akong magagawa. Kung ito lamang tanging paraan upang makaipon ng kahit kaunting pera para sa aking ama. Napakahirap ng buhay ngayon, lalo na ang nagpapalakad sa ating mga Pilipino ay ang mga dayuhang Kastilang kumukontrol sa gobyerno. Nakakalungkot isipin, ngunit totoo iyan. Hermana Pinka, ano ang pangalan ng talagang Ako, Padre Camora. Huli ang kanyang pangalan. Napakaganda niya, ngunit siyang walang alam sa kahit anong aralin. Ultimo pagdasal ay hindi marunong, napaka-inutil. Ganoon ba? Kung may bakante siyang oras ay pwede ko siyang maturuan. Nako, Padre, mukhang magsasayang ka lamang ng oras para sa iisang tao lamang na wala namang intensyon sa mga katanungan. Anong silbi ng kanyang ganda kung wala naman siyang utak? Walang tututol sa akin. Gusto ko lamang turuan siya bilang isang Padre Camora. Huli, lumayo ka riyan at may kailangan akong iparating sa iyo na galing kay Padre Camora. Ang padre ko bang tinutukoy niyo ay ang dumaang kanina? Oo, nais kanyang turuan mag-aral. Naku, maraming salamat po. Huli, magpapaaralin ka niya. Magandang pagkakataon yan. Pasalamat ka't hindi ako tumutol at kung hindi baka hindi ka humingiti ngayon. Trabahuin na ang kailangan trabahuin. Bilis kilos na't hinihintay ka ni Padre Camora sa kanyang tinutuluyan ngayon. Naku, maraming salamat po. Dito na lamang ako, kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Naku, wala yun. Napakabuti mo, kaya mabuti din ako sa'yo. Sige na, mauna na ako ha. Baka hinahanap na ako ni Hermana Penchang. Sige, mag-iingat ka. Lalo ka na, kaibigan. Tao po. Padre Camora, nariyan po ba kayo? Magandang umaga. Wala po dito si Padre Camora. Nasa hardin. Ganun po ba? Sige, pupunta ko lang po siya. Maraming salamat. Magandang hapon, Iha. Magandang hapon din po, Padre. Buti naman nahanap mo ako. Halina't maglakad muna tayo at saka pag-uusapan natin yung pakay mo. Napakagandang dalaga, Iha. Ang iyong mukha ay napakakinis. Maraming salamat, Padre.
Nasabi na ba sa iyo yung tungkol sa sinabi ko kay Hermana Picho? Yun nga po ang pinunta ko dito. Napakabait niyo po para mag-alok ng ganun. Maliit lamang na bagay yun. Narito rin po pala ako para humingi ng tulong kung sakali. Kailangan ko po ng malaking halaga ng pera at hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Padre, ikaw na lamang alam kung makakatulong sa akin. Kung tutulungan mo ako, ay gagawin ko ang lahat para lang pasalamatan ka. Kahit anong nais niyo. Saan mo ba gagamitin ang pera, Ina? Nakakulong po ang aking ama sapagkat hinuli siya ng mambubuwis. At kailangan kong matubos ang bayarin at mabawi ang lupang pinaghirapan ng aking ama. Wala po akong pinag-aralan kaya napakahirap ng sitwasyon ito para sa akin. Buti napakaganda mo. Kung ganoon, tutulungan kita. Talaga ba ho, Padre? Oo naman, bakit hindi? Pag-aaralin kita, ako mismo ang magtuturo sa'yo. Tutulungan din kita sa iyong problema sa pamilya ninyo. Ah, Padre, napakabuti niyo naman po. Oo naman, basta ikaw. Ngunit may isang kondisyon. Di ba sabi mo lahat ng nais ko susundin mo? Ano pa yun, Padre? Kuya ka nga sa akin, Padre. Hindi niyo pwede gawin ito sa akin. Anong hindi? Ikaw na nga tinutulungan. Lumayo ka sa akin, Padre. Bumalik ka dito! Aking mahal na ulit, anong ginagawa mo rito? Tila ang gulo ng iyong mga buhok. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka na lang mahal ko? Hindi na dapat ginawa to sa'yo. Kalala mahal ko, makakalaya din ako dito. Dahil tutulungan ako Ginoong Simon. At siguraduhin kong mawawakasan ng mga kasama ng mga Kastila. Ngunit, huli na ang lahat, mahal ko. Anong pinagsasabi mo? Hindi pa huli ang lahat. Tignan mo ako mahal ko. Gagawa ako ng paraan upang mamuhay tayo ng mapayapa. Hindi na kita kayang tingnan pa, Basilio. Wala na akong mukhang may harap pa sa'yo. Nandidira ako sa nangyari sa sarili ko. At nahiya na rin akong humarap sa'yo. Ha? Ano ang pinagsasabi mo? Ano ba ang nangyari sa'yo? Hinahasa ako. At nandidira ako sa sarili ko. Ikinahiya ko to, Basilio. Ha? Anong pinagsasabi mo? Sinong walang iyang gumasa sa'yo? Si Padre Camora. Sinubukan kong humingi ng tulong sa kanya, ngunit humingi siya ng kapalit. Hindi ako pumayag sa gusto niya, ngunit pinilit niya ako. Wala akong nagawa, mahal. Napakalakas niya. Patawarin mo ako, Basilio. Napakadumi ko. Hindi ko masisisi si Basilio kung iiwanan niya ako. Hindi na ako nababagay sa kanya. Mas mabuting mawala na lamang ako sa payang napakadumi ng pamamalakad at may masasamang namamalakad. Paalam aking mahal na Basilio. Hanggang sa muli. Huli! Huli! Bakit ka nagpakamatay? Huli! Tulong! 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 Tulungan mo ako! Ano iyon? Tulong! Mukhang may humihingi ng tulong doon. Halina't lapitan natin. Karina, may nangyari kay Huli. Bakit? Anong nangyari kay Huli? Nagpakamatay si Huli. Ano? Huli! Huli! Diyos ko, anong ginawa mo sa buhay mo?
Panginoon, sana'y totoo na ang aking mahal na si Crisostomo Ibarra, ang aking nakita. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na magkikita kaming muli. At pinanghahawakan ko ang salita niya na sa akin ay babalik siya ulit. Sino ang tinutukoy mo sa iyong panalangin, Maria Clara? Nakita ko ang aking minamahal na si Crisostomo Ibarra sa labas kanina. Sa palagay ko ay nangangahulugan itong nasa mabuti siyang kalagayan. Kaawa-awa ka, Binibini. Namamalikmata ka ata. Hindi ako namamalikmata. Totoo ang aking nakita. Tumigil ka, Maria Clara. Alam ng lahat na wala na si Crisostomo 3 taon nang nakakalipas. Tigilan mo nang umasa. Nababalikan ka pa niya. Patuloy akong aasa na babalik ang aking mahal na si Crisostomo. Maniwala ka sa akin, Maria Clara. Hindi nababalik ang patay na si Crisostomo Ibarra. Andito naman ako. Wala kang pakialam. Wala kang karapatan na pigilin ang nararamdaman ko. Hindi mo ba nararamdaman ang aking pag-aalala sa iyo? Dala ng aking totoo at tunay na pagmamahal. Eh ano naman ho ngayon, Padre? Lumabas ka sa aking silid, Padre. Wala akong panahon makipagbiroan sa iyo, Padre. Hindi ako nagbibiro, Binibini. Wala kang karapatan na hawakan ako. Bastos ka, Padre! Bastos ka! Itawan mo ako! Pagmamay-ari na kita, Maria Clara. Walang iya ka! Walang hiya ka! Bitiwan mo ako! Bastos ka! Bastos ka, Padre! Bastos ka! Tulong! Bastos! Simulan na natin ang kasal. Ikaw, Juanito, tinatanggap mo ba to si Paulita maging isang dibdib? Opo, Padre. Ikaw, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito ng makaisang dibdib? Opo, Padre.
ngayong araw na to ay ganap na kayong mag-asawa. Ngayon, bigyan ninyo ng daan ang bagong kasal. Hoy, ayusin mo ang paglinis ng mga kagamitan dahil nangupa ito sa ibang bansa. Inangkat pa ito galing sa Europa. Napakahalaga ng pagdiriwang na ito. Huwag natin kalimutan ang paggalang sa bawat isa. Bagong kasal na buhay. Ano nga? Isang sulat na naglalaman ng Manny, Tagil, Paris. Ipagpatuloy ang kasiyahan, huwag itigil ang pagdiriwang sa isang masamang ito. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ng Manny, Tagil, Paris ay papatayin tayo lahat. Mabuhay ang bagong kasal! Matagumpay ang kasal ng aking pamangkin at ang maginoong si Juanito Palaez. Mabuti naman ay walang nagharang o nagtutol sa kasal kanina. Aba syempre naman, hindi ako papayag na may tumutol, magkakasakitan o magkakamatayan bago nila mapigilan ang nais ko para sa aking pamangkin. Padre Camora, mawalang galang na ho. Bali-balita, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng katulong ko si Will. Hindi ba? Nako, Doña Victorina, sa tingin ko'y gawa-gawa lamang iyan. Lalo pat siya si Padre Camora, isang pari na ang hangad lamang ay makatulong sa dalagang si Julio. Manahimik ka, Hermana. Hindi ikaw tinatanong ko. Ipanalangin mo ang iyong opinyon. Hindi ba't ikaw ang huling kasama ni Huli Padre bago ito magpakamatay? At nabanggit din ni Hermana Penchang na humingi ang dalaga ng tulong sa iyo. Anong klaseng tulong ang ginawa mo, Padre? Ha? Hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman, Donya. Huwag kang puro dada. Donya, pinabibigay ho ito ng Ginoong Simon sa bagong kasal. Nais niya akong magbigay galang para sa bagong kasal. Napakagandang lampara. Maraming salamat. Makakarating ito sa bagong kasal. Tanggapin niyo ang lampara. Galing ito kay Ginoong Simon. Maraming salamat po. Masaya kami mag-asawang tanggapin ang regalo niya. Paulita, anong masasabi mo? Maraming salamat po sa magandang regalo niyo at maging sa pagdalo sa aming kasal. Nagagalak kami mag-asawa sa inyong presensya. Nais ko munang punta ng mahal kong Paulita dahil lang panahon na lamang ikakasal na sa iba. Tigani, gusto mo bang mamatay? Ha? Anong ibig mong sabihin? Inig ka, may magaganap na pagsabog pagkatapos ng kasal. At maraming masasawi, mas mabuti pang umalis na tayo at iligtas natin ang sarili natin. Maraming nadadamay ng mga inosente. Ngunit sa kabila nun, ay tinulungan pa rin ako ng Ginoong Simon. Patuloy niya akong tinutulungan at ang mga tao ay walang ginagawa sa akin. Senior Simon na nagpalaya sa akin, habang ang mga tao ay tinusubukan akong patawarin sa kanyang mga pagkakamali sa akin. Ngunit ang mga tao ay ginagawa ko ng mali. At mabuti na lang maging abot nila. Tumayo kayo sa lamparang yan! Bigla naman yan ang isang pasabog. Isang maling galaw niyo, madudurog tayong lahat. Ano ba ang pinagsasabi mo? Diyos ko, hindi magandang biro yan. Isagani, ano bang eksena ito ha? Kung nais mo manggulo, itik mo na. Bahala ka to. Diyos mio! Sino may kagagawa nito? Ginoong Simon, o di kaya Crisostomo Ibarra, may kailangan kayong malaman tungkol sa bali-balitang Tungkol kay Maria Clara. Nahanap niyo na ba siya? Bali-balitang pinagmamalapitan sa Ginoo at pinagtanggaang gasahin ng isang padre. Saan? Saan naganap yan? Ituro nyo ngayon din sa akin kung nasaan siya. Nasa kumbinto, Ginoo.
siya na siyang madre ngayon. Sa pagkakaalam ko'y nagmadrid na siya sapagkat ang alam niya'y patay ka na tulad ng pagkakaalam ng lahat. Huwag kayong titigil sa paghanap. Sabihin mo sa iyong mga tauhan na hanapin ang minamahal kong si Maria Clara. Susunod po, Ginoong Simon. Anong balita? Nakita niyo na ba ang mahal ko? Ginoo, may napakalungkot akong ibabalita sa inyo. Malungkot. Hindi niyo pa ba siya nakikita? Kung ganoon, magdadagdag pa ako ng mga tauhan upang mahanap ang aking sinisinta. Kinalulungkot ko, ngunit wala na si Maria Clara. Alam kong wala siya, kaya nga natin siyang hinahanap. Balibalitang wala na siya sa kumpento sapagkat patay na ho siya. At wala nang balita tungkol sa kanya. Ni isa walang nakakalam kung nasaan ang kanyang katawan. Kasunungalingan! Tila ay nawala ng saysay ang lahat kong plano. Lahat ng hangaring ko para sa aking minamahal na si Maria Clara. At sa bayan ay naglaho na parang bula. Napakasakit ang aking nararamdaman. Tila ay ayaw ko nang mabuhay pa. Lahat ng aking paghihirap ay nawala ng direksyon. O mahal kong Maria Clara, bakit nga ba sa akin na hindi ka man lang nagpaalam? Bakit nga ba ay napakadaya sa atin ng tadhana? Lubos akong naguguluhan at unti-unting na nauubos ng kalungkutan. Pilit kong magalit sa gumawa nito sa iyo, ngunit mas nananay ang kalungkutan. Ikaw lamang ang babaeng gusto kong makasama. Minamahal kong Maria Clara, susundan kita hanggang sa kabilang buhay. Ginoong Simon! Anong nangyari sa'yo? Kaya mo na ako kasi nais ko na lamang makita. Maria Clara, nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Crisostomo Ibarra? Anong ibig mong sabihin? Nagpakamatay si Don Crisostomo Ibarra. Nagkulong siya sa isang silid at kinitil ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng lahat.